Patok na patok. Yung mga sakripisyo po na binigay niya sa akin kasi may sakit po yung father ko, so dapat po hindi na po siya nagtatrabaho, pero dahil nga po sa mga pangangailangan namin araw-araw, so pinipilit niya pa rin magtrabaho. Ang na-appreciate ko sa aking tatay ay ang pagpapabay niya po ng pera at pag-aalaga po sa amin sa mga araw-araw at para po makapag-aral po kami at makapagtapos. At sa pagmamahal niya po na walang katapusan. Yung niya po, yung pagiging hardworking niya po, tsaka yung pagiging yung pagpo-provide niya po sa amin sa mga kailangan po namin, sa pang-araw-araw namin. At tsaka po yung pagiging pasensyahin niya po. Kasi hindi naman po magalitin yung papa ko, kaya lagi ko po nakakasundo yung papa ko sa lahat ng bagay. Yun lang po. If paano po siya nagpro-provide for our family's need, and then if paano po siya ka-supportive sa mga sinasalihan ko po tsaka sa mga kapatid ko po. Yun lang po. Thank you. It's a brand new day, mga kapitid. Welcome sa Podchrist, ang kwentuhang si Kristo ang bida. Here at Podchrist, we will talk about the brewing issues in the life of a youth nowadays over a cup of good coffee. Kape, kwento, Kristo. Ngayong buwan ng Hunyo, ipagdiriwang natin ang buhay ng ating mga dakilang ama. Happy Father's Day sa lahat ng mga daddies out there at syempre sa ating mga soon-to-be daddies. At sa buwan na ito, tampok natin ang father figures. Mahirap maging magulang, pero paano nga ba harapin ito ng mag-isa? Kaya ba ng isang haligi na tumayo ring bilang isang ilaw ng tahanan? Upang mas maging makabuluhan ang ating talakayan, makakasama natin si Gary Marcos para magbahagi ng kanyang kwento bilang isang single dad. Ayan, Boss Gary, pwede kang bumate sa ating mga kapatid. Ayan. Yan, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Podchrist. At magandang araw din sa iyo, Miss Sarah. Aray. No, thank you so much, Boss Gary, ayan, sa pagpapaunlak na kayo po ay aming makapanayam ngayong araw na ito. At matalakay yung kwento ng buhay mo bilang isang single dad. Actually, habang ginagawa ko yung script na to, hirap na hirap ako kung ano yung itatanong ko kay Boss Gary. Pero subukan na nating isa-isahin and let's break down to the core of our topic. Bakit nga ba single dad si Boss Gary? Ako, siguro ang main reason kung bakit ako single dad ay meron kami mga naging disagreement. Pero wag na natin masyadong talakayin yung kung ano yung mga yon para sa ikatatahimik ng lahat. Individual differences, ganon ang Yes. naging dahilan. Pero gaano naging katagal yung naging relasyon ninyo? Umabot din naman ng 2 years. At nung una, okay naman. Oo. Kaya lang nung time kasi na umalis na siya ng Pilipinas, syempre, nag-iba yung environment niya, nag-iba yung paniniwala niya. So doon na nagsimula yung disagreement. Yun. And then, yun nga, naiwan sa akin yung 1-year-old na anak namin na nag-iisang lalaki. So at that time, sa'yo naiwan ang 1-year-old na si LG na ngayon, no? Yes. So ikaw talaga ang nagpalaki kay LG, no? So nung time na yon, 1-year-old, wala nang kinagis ng nanay si LG. Hindi niya na natatandaan yung mukha. Actually, pagka 1-year-old, talagang wala pa naman masyadong Wala pang recall. natatandaan Yeah. yan eh. Pero, alam ko na kilala niya pa rin yung nanay niya nung 1-year-old siya kasi nababanggit niya pa rin yung salitang mami. Diba? Pero ngayong binata na siya, alam niya ba yung mukha? Natatandaan niya? Hindi niya natatandaan kasi 1-year-old nga lang, no? Pero alam niya yung mukha. Yes, kasi nagkaroon din naman ng pagkakataon na Nakita sila. nagkita sila online, video call. Yun, kwento ko sa iyo mamaya kung kailan nag-start yun at kung paano ko ginawa at bakit ko ginawa para sa kanya. Oo. Kasi parang ang hirap nun, no? Sabihin mo na, i-disclose mo sa anak mo na, anak, wala na kami ng mama mo. Tsaka paano mo ipapaintindi sa kanya yun? Mamaya pag-usapan natin yan. So ito na nga, was it hard being a single dad? Was it hard and sad being a single dad? Yes, of course, talagang it's so sad nung mga unang panahon na yon. Mga panahon na yon na talagang struggle.
talagang sobrang lungkot. Yung masasabi mo sa sarili mo na hindi ito yung gusto kong buhay. And then pag tinitingnan ko yung anak ko, masasabi ko na hindi ito yung gusto kong buhay sa iyo, anak, yung broken family, 'di ba? And it's so hard. Dahil imagine mula pagkabata, ikaw yung gigising para magtimpla ng gatas, magpalit ng diaper, and then ilang beses ako naihiyan sa mukha. Ano naman? Kasi lalaki. Kasi lalaki, pagtanggal ng diaper, bigla siyang iihi, di ba? Oo. And then, nung nag-aaral na siya, ihatid mo sa school, ang mga kasama mong naghahatid sa school, puro nanay, tapos PTA. ikaw lang yung tatay. Oo. Di ba? And then, nung pagka sumasali siya sa mga Contest. ganon. So, halimbawa, yung Mr. UN, nandun kami sa dressing room, ako lang yung tatay Oo. na nagpapalit ng damit sa kanya. Ang kasama namin, puro nanay, kumbaga, stage father ako. Tapos, nung minsan, yun nga, yung sa Mr. UN, sinuotan ko siya ng polo, and then nung nandun ako sa harap ng stage, hindi pala pantay yung polo niya. Doon ko lang siya nakita dahil nga sa nag-iisa ako, hindi natataranta rin ako. Pero wag ka, title holder siya nung time na yun. Di ba? Kahit Mabuhay ka, tatay. Pero grabe, no? Ang hirap nun. Kasi kami nga ni Pastor Hana, dalawa na kami, nabubuang pa kami, paano na? Kasi ang dami yung ginagawa, di ba? How much more kapag mag-isa ka lang, no? Na nagpapalaki dun sa bata. So with that being said, paano nyo po minamanage na ikaw na yung haligi, ikaw pa yung ilaw ng tahanan? Yes, mahirap talaga. Mm-mm. Kumbaga, masasabi ko, madaling maging tatay, pero mahirap magpakatatay. Diba? Yung pa lang isang mahirap ng gawain. Kumbaga, pagka nagkaanak ka, tatay ka na. Tama. Pero paano ka magpapakatatay? Correct. Diba? Kailangan maging good provider ka, protektahan mo yung anak mo, may ginagawa ka para ihanda yung future niya. Hindi, kumbaga, babaliwalain mo na lang yung mga sarili mong kagustuhan, mas ipapriority mo kung paano siya mapapaayos. At buti na lang, sa kabutihan ng Diyos, talagang meron akong nanay na tumulong sa akin sa pagpapalaki sa anak ko. Kumbaga, kahit paano, meron pa rin siya nakikitang mother image. Diba? Totoo. Kaya, yun, medyo mahirap. At saka alam mo, meron pang pangyayari. Minsan nakakita siya ng pusa. And then, iniwanan ng pusa yung puting. Alam mo, sabi niya, bakit may mga ganyang nanay? Iniiwanan yung anak nila, di ba? Nung time na yun, talagang napaluha ako. Sabi ko, ang hirap nung ganitong sitwasyon. Pero, yun, kinaya pa rin kahit paano. Sa tulong nung mga nakapaligid sa akin, mga tiyahin ko, nanay ko, kapatid ko. So, paano nyo dinisclose yun, Kuya Gary? Nung nasa certain age na siya, tapos naiintindihan niya na. Paano nyo dinisclose sa kanya na wala na talaga kami ni Mama? Paano mo na-assure na naiintindihan niya na yung situation? Actually, kumbaga hindi niya kasi nakagisna na yung nanay niya. Dumating nga sa punto na kapag may pinipilapan siyang mga form, no elementary siya, syempre may nakalagay doon, father's name, mother's name. Ayaw niya sulatan yung mother's name. Sabi ko, sulat mo yung pangalan ng mami mo, hindi ka pwedeng mag-exist dito nang wala kang nanay. And then, hirap na hirap siya isulat talaga yung pangalan ng nanay niya. Pero, kumbaga, hindi niya kasi nakagisnan, di ba? Kaya yun yung naging epekto sa bata. So, siya mismo alam niya talaga na wala na talaga si mom at si dad nung bata pa lang siya. No? Kaya, ang hirap din pala ng ganun, no? Ikaw bilang anak, minsan di mo may iwasang magkaroon ng resentment doon sa taong nang iwan sa inyo. Yes. Diba? So, ikaw bilang tatay, paano mo dinil yun? Na, syempre, yung anak ko, magkakaroon niya ng resentment. Aminin natin, magkakaroon ng resentment, nagkakaroon ng galit sa nanay niya. So, you as a father, paano mo dinil yun? Yun naman, talagang sinasabi ko sa mga tao sa bahay namin, huwag kayong magsasalita ng bad things about doon sa nanay niya kasi nanay niya pa rin yan. Para at least lumaki siya na may respeto pa rin sa nanay niya, di ba? Yan pa rin yung importante. Kasi kahit anong nangyari, nanay at nanay niya pa rin. Oo. Tsaka ano din yun double-edged din yun, Kuya Gary. Kasi syempre para kapag siya din ay umibig at lumaki siya, tumanda siya, magkaroon pa rin siya ng tiwala dun sa mga
sa mga babae na hindi lahat ng babae nang iiwan. Yes, 'Di totoo. ba? At kapag dumating din yung panahon na nagkapamilya siya, alam niya na gagayahin ko kung ano yung ginawa ng daddy ko. No, na papangatawanan ko ang pagiging tatay at hindi ko papabayaan ng pamilya ko kaya yung ginawa ng daddy ko. So, yan. So, ito na. How was it raising a teenager all alone? Kasi iba yung pagpapalaki ng toddler, ng baby, ng toddler, stages yan eh. Yes. Mas mahirap kapag teenager na. No? May heart-to-heart talk na yan. So, paano na? Yes, pero mas maganda simulan natin mula nung pagkabata. Oo. At saka, para sa mga wala pang anak, alam mo, yung mga bata, kapag bata pa lang yan, toddler pa lang yan, laging gusto niya nakasama sa'yo, nakahabol Nakadikit. sa'yo, Totoo. nakadikit sa'yo. Hanggang age 11 yan, ganyan yan. Kaya yung mga pagkakataon na yon na humahabol sa'yo yung anak mo, sumasama sa'yo yung anak mo, isama mo lagi ng isama. Mm-mm. Dahil darating ang panahon, pag edad niya ng teens, ang sinasabi mo, hindi na siya sasama sa'yo. Magdidesisyon na siya para sa sarili niya. Noong time na yon, nung nag-age siya ng 13 years old, nagsabi na siya sa akin, Daddy, gusto ko nang matulog sa kabilang room. Oh. Daddy, gusto ko muna mag-isa, ganun. So, yun na yung start. Tapos, kahit ayain mo na siyang mamasyal, hindi na siya sasama sa'yo. Kasi iba na yung Iba na yung gusto mundo niyang niya, company eh. Gusto niya yung mga ka-age niya na. Kaya dapat, bilang magulang, kapag ang mga anak niyo during yung mga time na yon, hanggat humahabol siya, sumasama sa'yo, isama niyo na isama. Hanggat gusto kanyang katabing matulog, samahan mo siya. Dahil darating ang panahon, aayaw niya na Oo. katabing matulog, gusto niya, iba na yung magiging mundo niya. At yung, syempre, yung nung naging teenager na siya, tinuruan ko naman din siya maging independent. Yeah. Kailangan din yon. Hindi pa pwedeng sa lahat ng panahon talaga. Nakadikit sa'yo. Nakadikit sa'yo, nakakapit sa'yo. Correct. So, nung nag-aral siya ng senior high sa FEU, nag-dorm siya, and then tinanggal ko yung curfew niya kasi gusto kong makita kung paano niya gagamitin yung mga pinapayo sa kanya, di ba? So nakita ko naman mabuting bata, mabait na bata, talagang hindi nagbibisyo, hindi nakikibarkada. At yung isang may papayo ko sa mga nanonood at listener ngayon, yung sa Proverbs, Book of Proverbs, sabi doon, makisama kayo sa mga taong pantas upang kayo maging pantas, di ba? At iwasan nyo yung mga mangmang upang kayo ay hindi mapahamak. Kumbaga, ituro natin sa mga anak natin na piliin kung sino yung dapat nilang pakisamahan. Kasi kung ang pinapakisamahan mo ay mabubuti, tsak magiging mabuti ka. Correct. Kung ang pinapakisamahan mo ay masisipag mag-aral, magiging masipag kang mag-aral. Pero kung ang pinapakisamahan mo ay yung alam ng mali, ginagawa pa, sigurado, mapapahama ka, di ba? Sabi nga, iron sharpens iron. At meron pa isang kasabihan na yung tell me who your friends are and I tell you who you are. Yes. So. Kasi totoo yun eh. Kung sino yung madalas mong kasama, nagiging ganun ka. At good thing din na naituro sa anak mo yun eh, no? How about yung management ng pera? Kasi darating ang panahon, magiging adult siya. Lalo ngayon, working na siya, di ba, Kuya Gary? I mean, wala na Yes, siya oo. sa stage ng life niya na estudyante siya. So, kailangan matuto din siya kung paano mag-manage ng pera kasi time will come, magpapamilya din siya. So, paano nyo itinuro sa kanya yon? Yun, dahil lagi kami magkasama, kumbaga talagang na-adapt niya pati yung pagiging wise ko pagdating sa paggastos. Ayaw niya ng mga kaibigang mahilig sa SB kasi magastos. Di ba? Iniiwasan niya yun. Hindi ka pwede doon, Kent. Tapos, yun, iniiwasan niya yung mga ganun pa rin ng mga gastos. Yeah. Kumbaga kahit may pera siya, bago siya bumili ng bagay na gusto niya, pinag-iisipan niya talaga. Yun, talagang nakikita ko kung paano siya mag-manage. Sabi ko talagang ang ganda nung mga naging epekto pa rin nung mga itinuro ko sa kanya at natatandaan pa rin talaga niya. Galing. So, eto na. As a single dad, paano nyo manage yung finances nyo? And parang ginagal yun, yung nag-work ka, tapos after nun, mag-aalaga ka ng anak mo. Ayan, pag-usapan natin yan. Noong una, hindi naman talaga kami well-off na family eh. Talagang mahirap lang din kami.
Kumbaga, may sasakyan na ako pero luma. Mm. Yung nakakatawa yung mga pinagdaanan namin. Yung halimbawa, aalis na kami ng anak ko, mamamasyal kami, tapos ayaw umandar ng sasakyan ko. And then, gagawin ko pa siya. Oo. And then, syempre, a 3-year-old boy, habang ginagawa ko, maglalaro ngayon. And then ako, dudumi na naman yung kamay ko kasi humawak ako ng langis. And then, pagkatapos kong gawin, makita ko yung anak ko, basa-basa na naman. Tapos, ang dungis na naman. Ako, ang dumi ko na rin. Maliligo na naman kami. And then, aayos na naman kami. And then, yung lumipas yung mga panahon, talagang yung God, yung favor ng Diyos sa akin dahil nakita niya kung paano ko inalagaan yung anak ko, kung paano ko siya tinrato. Binigyan naman kami ng magandang buhay, di ba? Yung unti-unti, 2014, nakabili na kami ng brand new car. Wow. 2017, nakapagpagawa kami ng bahay. At kami dalawa lang talaga yung nakatira sa bahay. At nagtigisa pa kami ng car na bago. Wow. Diba? Kaya nung college days niya, may sarili na siyang car na pumapasok siya. At talagang very humble pa rin yung bata. Oo. Nakita ko pa rin sa kanya na hindi pa rin siya yung tipong ginagabi pagka umuwi. Oo. Talagang pagka uwian na, nasa Uwi bahay talaga din siya. talaga siya. Oo. Hindi siya yung nagyayabang sa mga kaklase Hindi siya niya, pa-cool, ganun. oo. Wala. Talagang, maganda naman yung kinahinat na ng bata. Magaling. Magaling talaga. Good job din kay LG. Ayan. So, ito na, Boss Gary. Do you have any regrets in life? Siguro, masasabi ko sa ngayon, wala naman eh. Kasi na-enjoy ko naman yung pagpapalaki sa anak ko eh. Talagang lahat naman nagawa namin. At wala rin naman akong pinagsisihan doon. Di ba? Talagang very thankful ako sa Diyos dahil lahat ng blessings, lahat ng hiniling ko, lahat ng pinanalangin ko, ipinagkaloob naman niya. I like that, no? Talagang, yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, may purpose ang Panginoon. At lahat ng yon, hindi ko pagsisisihan. Ako din personally, no? Kasi lahat ng yon ay nakatulong para ma-build kung sino ako ngayon. At And same thing with you, Boss Gary. At ang isa pang natutunan ko, no, yung ang sabi sa John 15:2, na ang sabi doon, inaalis niya ang mga sangang hindi namumunga. At pinuputol niya at nililinis ang mga sangang namumunga para lalong mas maging mabunga. Yeah. Ang purpose talaga nun, kung minsan, inaalis talaga ng Diyos yung relasyon, na alam Maling ng Diyos relasyon, na hindi hindi ka magiging mag-grow. mag-grow. Diba? Minsan, pati pangarap mo, aalisin ng Diyos para mas mag-grow ka. Minsan, pati kayamanan mo, aalisin ng Diyos para maging fruitful ka. Yun yung natutunan ko rin. Yung realization ko sa mga nangyari sa akin. And sometimes life has a way of humbling us. It's not always success. Kasi kung laging success, hindi mo na ma-appreciate yung tagumpay kasi it's normal. Lagi naman nangyayari sa akin yon. Pero sometimes failure is essential, no? Para matuto tayo. Kasi aminin natin, saan ba tayo mas natututo? Sa failure. Kasi dun sa failure na yon, mapapaisip ka eh, saan ba ako nagkamali sa area na to? Paano ko pa mai-improve para sa susunod maiwasan ko na to? Diba? Kasi kapag puro success, masyado kang masaya. Oo. Diba? Pero dun sa mga failures na yon, it is essential sa life natin kasi dun tayo natututo. Life has a way of humbling Tsaka us. nakakalimutan natin ng Diyos kapag sobrang saya Oo. tayo. Totoo yan. Aminin natin. Kaya nga sinabi, di ba, may isang book sa Bible, sa Psalm, sabi niya na, Lord, paraphrasing, wag mo kong masyadong payamanin dahil baka malimutan kita. Wag mo rin akong masyadong bigyan ng Pahirapin. pagsubok o pahirapin dahil baka isumpa kita. Yes. No? So, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay na ito ay according lang sa kung ano yung kaya nating i-handle. Alam ng Lord kung hanggang saan lang yung ability natin to handle blessings. And I just want to add, yan yung lagi kong sinasabi sa anak ko. Huwag kang masyadong mangarap ng masyadong mataas. Piliin mo yung tama lang dahil sa paghahangad mo na sobrang taas, minsan baka mapahama ka. Diba? Yung tama lang, yung sakto lang, okay na yan, sabi ko sa kanya. Ano yung sinasabi nila na yung ibong masyadong mataas ang lipad kapag bumagsak, mas masakit, 'di ba? Oo. Mas mahirap, mas mabigat kasi sobrang taas, no? So, alam naman din ng Lord kung ano yung ibibigay niya para sa atin.
So, kailangan ipagkatiwalaan lang natin yung Panginoon dun sa plano niya para sa atin. So, ito na. Napakaganda na itong question na to. Kumusta naman ngayon ang puso ni Kuya Gary? After having a failed relationship, natakot ka bang magmahal uli? Ayan. So, ito na tayo sa new chapter ng life ni Kuya Gary. Ayan, Actually, ikwento hindi mo naman naman. sa amin. Pero alam mo, na-realize ko yan na kailangan ko rin talaga ng partner. Noong time nga na bumukod na yung anak ko ng kwarto, wala na akong travel buddy eh. Wala na akong kasamang kumain. Talagang sabi ko, paano naman pala ako, di ba? Pag dumating talaga yung time na Ilan taon si nagpamilya. LG noon nung na-meet mo yung bago mong pag-ibig? Actually, ano na siya, nasa 20 na si LG noon. Teenager na. Oo, pero talagang, yun nga, yun talaga yung nagudyok sa akin na kailangan talaga na may kasama rin ako sa buhay. Oo. Dahil alam Hindi mo naman naman, siya, no? Hindi naman siya yung parang nag-hesitate na, Daddy, gaano ka na naman? May kakaroon ka na naman ng karelasyon. Ganyan. Hindi naman siya nagganon. alam mo yung bata, mula nung pagkabata niya, gustong-gusto talaga niya magkaroon ng mami. At gustong-gusto niya na magkaroon ng kahit na may kasama kami sa bahay, di ba? Ang hirap naman nung dadalawa lang kami. Totoo. Sobrang tahimik, sobrang lungkot. Di ba? Oh, wala lang kayo ibang gagawin sa bahay kundi maglinis. Kasi si Kuya Gary mahilig maglinis to eh. Ayan. Anyway, ito na nga. Ikwento mo naman sa amin. So, saan mo siya nakilala? Paano kayo nagkakilala? Nahirapan ka bang magtiwala uli o magmahal uli after that? After everything that has happened? Yes, meron din naman ako mga na-meet nung una, pero hindi rin naging maayos yung relasyon. Pero itong huli, yung si May, yan nga, di ba? Dahil nagkita kami sa simbahan, ang unang date namin ay pagsisimba. Talagang parehas kaming nasama sa ministry dito sa House of the Lord. Diba? At tama ka, talagang dapat kapag pumili ka ng partner sa buhay, dapat mas mahal ang Diyos kaysa sa'yo. Correct. Dahil kapag mas mahal niya ang Diyos, magre-reflect sa kanya yung characteristic ni Jesus Christ. At yun yung magiging pundasyon nyo para mas maging matibay yung relasyon nyo, di ba? Magiging humble kayo, magiging mapagpatawad kayo, di ba? Totoo Mas yun. magiging maayos kaysa yung wala talagang relasyon sa Diyos. Darating ang araw, kahit anong bait niyan, nagbabago dahil walang espiritu ng Diyos na nagtuturo sa kanya, gumagabay sa atin. So, masasabi mo ba na si Ate May ay nag-lead sa'yo sa Lord? Ayan. Oo, masasabi kong talagang ang laki nung naging epekto sa akin, di ba? Lahat, pati yung pag-inom ko, nawala. Wow. Tapos talagang nabuhay lang kami. Ang naging bisyo lang namin ay mamasyal, kumain. Mag-travel. Yun. Talagang na-enjoy namin yung buhay namin. At Tama. dahil nasa tamang landas naman kami, talagang lahat naman ng kailangan namin, pinoprovide ni Lord. Imagine, ako lang yung nagtatrabaho sa amin, di ba? Pero okay naman kami. At nagagawa namin lahat nung gusto namin gawin para maging maayos. Minsan nga magka-chat kami ni Ate May. Sabi ko sa kanya, alam mo, mahal na mahal ka talaga ni Kuya Gary, no? Kasi pati pamilya niya, pati mga family members mo, even yung mga anak ng kapatid mo, mahal niya at tanggap niya. Kasi kapag may mga celebration, Pasko, Bagong Taon, or kahit anong okasyon, nandun sila sa bahay ninyo, doon sila nagsiselebrate sa inyo, at welcome sila sa bahay mo. Sabi ko sa kanya, mahal ka talaga ni Boss Gary. Sana all ni Boss Gary. Ayan. Naku, thank you so much, Boss Gary, sa iyong pagpapa-unlock na maibahagi sa amin ng iyong kwento, no? At may mga huli ka bang pananalita? Any final words sa ating mga kapatid? Yan. Para sa mga tatay at magiging tatay pa, wag sanang maging sapat lang na maging tatay. Kumbaga, lagi nating isipin talagang magpakatatay. Yung sikapin natin na mabigyan natin ng magandang future yung anak natin. Yung pangako naman ng Diyos, laging malinaw yan eh. Tama. Kaya lang talagang may proseso. At bawat isa sa atin, may iba't ibang proseso. Sa prosesong pagdadaanan mo, kailangan mo lang maging matatag. Kailangan mo lang manampalataya at maniwala sa Diyos para yung pangako ng Diyos na gusto mo, yung pangarap mo, makamit mo. Para sa anak mo, para sa sarili mo, at para sa pamilya mo.
Thank you so much, Boss Gary, at sa lahat ng ating mga kapatid na nakasama natin ngayong araw na ito. But before we end, allow me to share our verse for the day, found in Philippians 4:13, and it says, I can do all things through Christ who strengthens me. Maraming salamat sa pagsama sa amin, mga kapatid. Till our next episode of Podcast Kape, Kwento, Kristo. This has been your host, Sara Lagsak Arsenio, dahil dito si Kristo ang bida. See ya!